overcoming with obedience. Pag sinabi pong perseverance, hindi lamang po ito nagtitiis ka sa dagok ng buhay, kundi ito po ay gina-overcome mo bilang anak ng Diyos. Sabi nga, God delights in the heart what says yes, Lord. And He honors faithfulness in small things and rewards the quiet choices made in private. Ibig sabihin, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam if gina-obey mo siya. Hindi yan nalalaman ng katabi mo, hindi yan nakakalalaman ng kapitbahay mo. Ang nakakaalam lang ang Diyos kung siya ay totoong gina-obey mo talaga. Sabi nga, when we obey, even when no one else sees, heaven takes notice. Kikita yan ng langit. Just like Abraham, tinawag siya na friend ng Diyos because of his obedience. We too become partners of His promises when we walk in trust and in obedience. Tandaan niyo po, God honors the obedient heart. And tandaan po natin, sabi nga, you need to persevere, sabi ng verse 36, so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin panghawakan yung pananampalataya natin sa Kanya. Because Christ lives in us. Nabubuhay ang Diyos sa atin. And we can have that kind of endurance if we have faith in Him. Patient endurance does not save us, but it gives us evidence that we are really committed to Christ. Alam niyo po mga kapatid, may kasabihan tayo sa Pilipino na lingas kugon. Maganda lang po sa umpisa. Sana bilang mga Kristiyano hindi po tayo ganun. Sabi nga, habang tumatagal, lalong tumatamis ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pananampalataya, lalong lumalakas sa Kanya, hanggang sa pagbabalik niya po sa mundong ito. Kaya po, habang tumatagal, habang lumalapit ang pagbabalik niya, lalo po tayong lumalakas sa pananampalataya. Lalo po nating indahin o overcome ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Sabi nga, you will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Alam niyo po ba yung kantang I have decided to follow Jesus? It is a byproduct of American Baptist Mission spreading the message of love, peace, and hope of Jesus Christ sa India, no? And a tribe na isa sa mga tribo na nakanilang nadala sa Panginoon. And nag-umpisa po ito sa isang tao na ang kanyang family ay nadala niya sa Panginoon. Ang kanilang leader sa kanilang tribe or ang chief village, insummon po ang family ito o siya na papatayin po siya kung hindi niya i-renounce or i-deny ang Panginoon. And sabi ng taong ito, moved by the Holy Spirit, sabi niya, I have decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. He was shot ng arrow and the rest of his family ay namatay po sa pangalan ng Panginoon. Dahil po sa kamatayan nila, nagtanong po at nagtaka po ang chief village. Sabi niya, anong meron sa Jesus na ito na bakit itong taong ito ay hindi niya gin-renounce or gin-deny ang kanyang pananampalataya. Na-curious po siya. And in spontaneous confession of faith, he declared, sabi niya, nakita niya ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi niya, I too belong to Jesus Christ. And the whole village was converted in the name of Jesus Christ. This song is based on the last words of Nokseng, a man from Garo tribe of Assam in India. And it is today the song of the Guru people. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, even up to death, hindi lamang po nakasurvive ka, na overcome mo ang lahat ng pagsubok sa buhay, kundi doon po makikita na even up to death, you will obey the command of God and you will stand firm on your faith. Doon po nakikita na kung totoo kang mananampalataya sa Panginoon, na kahit ang buhay mo, kaya mong ibigay sa Kanya. Sabi nga, let us overcome trials, challenges in obedience to God.